Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Update po tayo sa Kimbao ganap at iba pang showbiz ganap sa ngayon. Ayon po sa aking legit na sources ay talagang si Paolo Avellino po ay namisita. Kumbaga is balak ni Paolo Avellino talaga na bisitahin si Kim Chiu dahil alam naman din po natin na sa kabila ng kanilang kasagsagan ng kanilang mga project ay marami talaga dito ang humahanga sa kanila. Paghanga nila po ay walang katumbas na yun ay yung kapalit. Sa mga solid Kimbao po dyan na sumusuporta sa kanila, ang ibig sabihin po ba niyan ay hindi po tayo sumuporta sa iba or talagang solid na po tayo? Kasi marami kasi akong nakikitang solid na tayo sa Kimbao at nagpapasalamat din po ako dahil kagaya niyo po ako na very solid din sa Kimbao. At higit sa lahat po ay na-appreciate ko ang mga effort ninyo dahil kagaya nyo din po ako na nag-e-effort din para may update lang po sa Kimbao sa inyo mga fans natin. Kaya ngayon, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay din sa aking content dahil mas napapaaga po ang aking pag-update sa inyo. Alam nyo po si Paolo Avellino ay, di ba nung isang araw namataan kasi si Paolo Avellino sa kondo ni Kim Chiu dahil si Paolo Avellino po ay, ang update ko po sa inyo, kaya po siya pumunta sa kondo ni Kim Chiu dahil medyo may karamdaman siya. I mean is, medyo may sinat ata si Paolo Avellino dahil siyempre sa dami kasi ng mga project na sabay-sabay at nagkaroon pa yung mga start na kasi yung kanilang mga movie kaya tuloy nagkasakit si Idol. Siyempre ito naman si Kim Chiu, alam naman din natin na sila of course normal lang naman na alagaan ni Kim Chiu yun dahil pag hindi naman alagaan ni Kim Chiu si Paolo Avellino, sino bang mag-aalaga kay Paolo Avellino? What do you expect, diba? Pag mahal mo kasi ang isang tao, kahit man yan, anong mangyari, ika na, alagaan mo siya ng walang kapalit. At ipakita mo na sa kabila na may sakit siya or may pakaramdaman, huwag mo siyang iwanan. Yan po yung dahilan kung bakit namataan or nakita si Paolo Avellino nakasama si Kim sa kondo. Pagpasok sa kondo ay kitang-kita daw nila na naka-eyeglass si Paolo. At saka para talaga daw mukhang may sakit si Paolo that time.
Kaya itong si Kim Chiu panay to the rescue kay Paulo. Siyempre, alam naman natin po yun, di ba? Maliban po dyan sa aking update na yan, ay sa kwan pala, after yung nangyari na ganyan, yung pag-alaga ni Kim Chiu, siyempre na-update siguro, yung mga best friend ng best friend nila noon, parang kumbaga best of best friend ba, yung sila pa ni Sian Lim, siguro ito naman si Sian Lim ba, ayun sa aking legit na sources ko hindi pa rin siya tumitigil na panay ng update pa rin kay Kim Chiu na palihim. Ewan ko lang kung saan hangganan yung ganyan na ginagawa ni Sian Lim dahil hindi naman daw niya ginagawa yan noon kay Kim Chiu. Pag sinabi daw ni Kim Chiu na ayaw niya, is ayaw niya. Pero as of now, parang may nagtutulak kay Sian Lim na gawin ngayon. At ang hinala nga ng mga legit na sources ko is si Kanya. Ayoko na lang banggitin kasi baka mamaya pati ako gurgurin ba. Alam naman natin na pagdating naman sa showbiz kasi, pag hindi maganda yung personality mo, wala din manonood sa inyo yan, di ba? Parang ang hinahinala lang ba is, siguro, sa likod ng paghabol ni Sian Lim is may tao dun. Pero hindi naman daw ugali ni Sian Lim na maghabol pagdating sa mga ganun Kasi nga, ma-pride daw si Sian Lim. Ayun po yan sa aking legit na sources I-confirm na lang ni Kim Chiu kung totoo yung nasa legit na sources natin dahil pati ako hindi ko naman masyadong kabisado din si Sian Lim sa lahat ng bagay. Siyempre, hindi ko naman kilala si Sian Lim sa personal Saka hindi lang po niya na parang kumbaga ba is parang alop ako kay Sian Lim din dahil parang siguro sa hindi naman sa masyado tayong judgmental pero dahil siguro sa nangyari sa kanila ni Kim Chiu parang affected ako. Parang mas na-appreciate ko pa yung si Paolo Avellino sa kabila ng ganyan na eksena sa kanila, mas na-appreciate ko pa to ng host ko. Parang it's not the power of yung sinasabi natin na dahil magkatandem sila sa ngayon at sobrang sikat, hindi yun yung point ko ba? Ang point ko kasi is yung parang naiwan kasi si Kim Chiu sa ere, parang ganun, parang iniwan siya ni Sian Lim dahil ang habol lang, parang ito kasi yung sabi ng aking legit na source ba. Hindi naman niya na direct na kung ano yung habol ni Sian Lim dun sa kanyang partner sa ngayon. Ayaw ko magpanggit kung sino. Kasi baka mamaya magurgur din ako ba. Ito kasi, di ba siyempre nag-start na yung Linlang noon, saka si Sian Lim kasi may mga, di ba nag-aaral siya ng direktor o something na ganyan sa ibang bansa, di ba? Para naman magkaroon siya ng mga idea ba? Nag-aaral siya sa ibang bansa. Kaya hindi masyadong maputok yung showbiz ni Sian Lim o hindi siya masyadong updated. Kasi nga, sobrang busy niya sa ibang bansa na nag-aaral. Ito ang nangyari sa kanya. Nung nag-aaral siya, siyempre nakita niya si bagong girl. Gumawa naman siya ng eksena na ayaw ko ang Linlang kasi masyadong ganito, ganyan. Para kang nahuhubaran. Parang ganun siguro yung tema ni Sian Lim ba kay Kim Chiu. Alam naman din natin na pagdating naman sa mga success, palaging nakadikit yung pangalan ni Sian Lim kay Kim Chiu, di ba? Palagi, pag tuwing may mga successful na movie si Kim Chiu, nagpalaging may pangalan at nandun pa rin yung pangalan ni Sian Lim kahit si Kim Chiu ang gumanap. Yun yung mga nakalimutan ni Sian Lim kay Kim Chiu na kahit
wala siya sa movie na ginanap ni Kim Chiu kapag nasa mall tour sila or pagdating sa pasasalamat ay talagang meron pa rin yung pangalan ni Kim ni Sian din sa kanya. Pero ang kanya lang kasi, ang iniisip niya lang kasi is siyempre makasarili siya. Ika nga niya na, binalang din natin na sa sobrang niya makasarili, hindi niya inisip si Kim Chiu kung ano talaga yung kanyang sistema ba. Ngayon dumating yung time na kunwari siya na ganito, yun pala yung intention niya din sa kanyang bago is para makaproduce ng sarili niyang project kasi producer yung bago niya. Diba? Kaya pag ikaw ay manggagamit, siyempre, gagamitin ka din nila yan. Yun yung pinakamasakit sa lahat dahil kalain mo, ikaw yung gumamit sa kanila, pero you don't even know na gagamitin ka din pala nila. O ngayon, ang napala ni Sian Lim sa ngayon, ano ba napala niya mga guys? Update nyo, comment nyo po kung ano napala ni Sian Lim sa ngayon. Kasi, I cannot judge the book by its cover na sabi ba. Pero, I can judge si Sian Lim sa ngayon. Kasi nga, ikaw na tao, ikaw na fans, or isa ka sa mga content creator ba? How can you judge Sian Lim sa ngayon na kahit sinabihan na siya ng mga management na wag muna ngayon, wag please lang. Alam mo daw yung pag-uusap sa kanya? Ganito daw. Please lang ayun yan sa aking legit na source please lang, wag mo na sa ngayon kasi kasagsagan pa kasi ng kanilang kasikatan. Darating tayo sa point na magkaayos pa rin kayo pero wala naman daw kayong dapat pag-usapan. Ayun yung sabi sa akin. Pero ito naman kasi si Sian Lim, gusto niya ata na mag-apology sa public. Diba? Sakit sa ulo, sakit sa bangs. Ba't ka mag-apology sa public kung wala naman daw kayong pwedeng pag-usapan? Or just only for the project? Kasi marami ang daming haka-haka guys. Ang daming haka-haka. Pati nga ako, kahit may legit na sources ako guys, hindi ko mapagtanto or hindi ko mapag-isa-isa lahat kung ano talaga yung reason now na bakit panay ng habol ni Sian Lim. Alam niya nang wala na siyang habulin. Kasi yung mga iba, alam mo ba sinasabi nila kay Paolo Avellino, yung mga bashers dyan, mga guys, alam niyo ba? Ang sabi, ang habol daw ni Paolo Avellino kay Kim Chiu is yung kasikatan nila. Kasi kaya daw very tight si Paolo Avellino kay Kim Chiu as of now. Yun yung sabi ng isang bashers. Pero hindi ko na yung pinatulan kasi mahirap pagpatubulan mo pa kasi mga ganyan. Sasakit talaga ulo natin dyan. Ay may pinapahirapan lang natin sarili natin pag ganun ba. Okay. Dadako na naman din po tayo sa aking blind items. Na kung saan ay may isa tayong blind items po na hindi na ako magbanggit ng mga pangalan. Alam nyo na yan, guys. Alam nyo na yan, guys. Dahil mahirap na sa ngayon at hindi na natin hawak ang mga utak ng mga tao sa ngayon, di ba? May blind items po ako ngayon, guys. Kasi ayon po sa aking legit na source, alam mo pala yung si young actor kay Kim Chiu is parang
Parang natitrigger siya kay Kim Chiu ba? Parang yung abot ng successful ni Kim Chiu sa ngayon ay parang gusto rin niya yung maabot yung ganun para sa kanya. Dahil alam niyo yung actor na to ba? Inggitero to eh. At saka ang sabi niya, kasi, di ba, napaka-popular si Sian Lim na humahabol kay Kim Chiu sa ngayon. Pero alam mo ba yung comment ni mismo dun sa paghabol daw ni Sian Lim kay Kim Chiu is, kung ako yan, sabi daw niya, kung ako yan, puntahan ko sa bahay nila at doon ako matutulog. Yun daw yung comment ko. Which is, ang actor naman to is, di naman niya nakuha-kuha yung kanyang ex-girlfriend. Kung makapag-comment naman siya, kala mo, nakuha din niya yung ex niya. Yung ex niya, may bagong love team sa ngayon. Oo, kaya, alam mo, itong niyang actor na may habang to eh. Mayabang to eh. Parang kumbaga ang kilatis nga ng mga ibang tao sa kanya is very gentleman, gentle dog din pala to. Yung pa gentleman ba, yung pala for the content only lang pala. Nakakatuwa, di ba? Sipin mo yun na, yung isa ka sa mga gentle dog, tapos gusto mo ba agawin si Kim Chiu dahil may inggit ka sa successful na nare-receive nila sa ngayon? Hindi ka na sikat, boy. Kung tutusin natin, hindi ka na sikat. Pero dahil nga yung mga fans mo or yung mga trolls mo, hindi natin alam kung ikaw din yung nagbabayad na para lang gawan kanilang mga reels, mga ganyan-ganyan. We don't know. Pero sa aking lagay, hindi ka na sikat. Hindi ka na yung kagaya ng kasikatan mo noon. Wala na yun. Kaya yung kukumit mo yung sarili mo para lang siraan ng Kim Pao is, hindi naman siguro tama yan na. Kumit mo yung sarili mo para lang siraan si Kim Pao, di ba? Pero sa akin, hindi naman kasi tama yan. At alam naman din natin na may mga panahon na naghihirap ka na. At iyon yung panahon na hirap ka na sa ngayon. Siyempre, ang nanay mo kasi, hindi mo rin magawak daw ng pera. Kaya, ikaw ay wala na din na. Tapos ngayon, ang gusto mo daw, ayaw ka daw lampasan ni Kim Chiu, ayaw mo daw na kumbaga is maiwan sa ere, parang ganun. Parang ayaw mo daw na nilalampasan ka ng mga ibang tao, sikat ka naman daw. Parang yun kasi yung tira mo parang ganun yung naririnig ko na tira mo sa mga kapwa mong artista. Kaya yung mga trending at viral sa ngayon na tambalang, parang gusto mong nalilink sa kanila at kumbaga pa naghahanap ka daw ng timing para daw bigyan si Kim Chiu ng bulaklak. That's true. That's true, boy. Anong nangyari? Bakit biglang magganon ka? May girlfriend ka nga na mayaman. Flex mo pa nga sa Instagram mo, tapos nung nagkaroon ng cheche-boreche sa Instagram, sabi mo na walang katotohanan yun at nahack yung Instagram mo. Tama ba? Parang ang dami mo kasing rason na pinapaipit mo yung sarili mo sa wala namang kadahilan. Parang, alam mo yung I don't know how can I say or how can I explain everything about sa'yo kasi marami nang ayaw sa'yo At hindi ko naman sinasabi na ayaw na kita kasi isa naman akong fans mo noon, pero parang may nagbago sa kwan ko sa kumbaga kung sa 100% yung pagka-idol ko sa'yo noon dahil kita ko naman na mabait ka noon, sa ngayon parang
wala na. Parang kumbaga hindi ko na, hindi ko na expect na may babalik pa natin yung dating 100%. So, ang sabi pa sa akin, parang gusto mo daw din makatambal si Paolo Avellino at tignan mo daw kung gaano siya kagaling. Wow, niyabang naman nito, uy. Sabihin mo ganun kay Paolo para lang, tapos mamaya pag makatrabaho mo, sabihin mo, ganito siyempre, ganito, ganyan. O, diba? Parang gumawa ka din ng issue na magbibigay ingay lang para sa pangalan mo. Diba ang hirap? Kaya kayo guys, sa mga fan dyan, mga fans ng Kim Pao, sobrang saya natin sa ngayon dahil kahit ganun yung mga naliling kay Kim Chiu at kay Paolo Avellino, kahit ganun na sinisiraan silang dalawa, alam mo, na-appreciate ko sila. Sobra yung pag-appreciate ko kay Paolo Avellino dahil in the first place, sobrang tama naman sila. Hindi naman natin kasi maipagkait or hindi naman natin ma-deny na ang nagdala talaga sa kasikatan ni Paolo Avellino is si Kim Chiu. Kaya nga yung mga parents ni Paolo Avellino is nagpapasalamat talaga dahil kay Kim Chiu dahil nga nakamit na rin nila yung tinatawag na artista. Siyempre, matagal na din si Pao sa industriya, pero hindi naman siya talaga yung ganun kasikat. Ngayon lang naman kasi nagkaroon ng Kim Pao, kaya ganun naman yung ganun yung pag-welcome nila kay Kim Chiu sa pamilya ni Paolo. Dahil nga, siya nagbigay ng daan para sumikat si Paolo Avellino. And that is for dahil yan kay Kim Chiu. Saka ngayon, alam niyo po, kaya naman hindi naman maiwan-iwan ni Paolo Avellino si Kim Chiu dahil ang laki ng utang na loob ni Paolo kay Kim Chiu. At yun na yung sinasabi natin kanina na yung kasikatan. At hindi lamang yan, guys. Hindi lamang yan. Hindi lamang sa utang na loob o hindi lamang sa palito tse-tse-beretche, kundi si Kim Chiu din ang nag-alaga kay Paolo Avellino every time, and that is true. Kaya nga, naiinggit na yung mga naiinggit sa ngayon at ang sabi nga nila, inggit pikit. Diba? Kaya kayo guys, sa mga young actor na to na pilit sumisiksik na naman kay Kim Chiu, batukan nyo kaya siya. Pero ako, I feel, my opinion is, disagree ako. Disagree ako for letting niya actor na mag-confess ng ganyan. At saka po, huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel kapag gustuhan niyo po ang aking content. At panoorin niyo po din yung aking content ng buo ba. Huwag nyo naman po i-skip dahil isang malaking tulong na po yan para sa akin. At please like, subscribe, and comment din po. Maraming salamat at God bless.